Once na tinanggap nyo ang trabaho, meron kayong responsibilidad. Kahit man sabihin nyo regarding sa warranty ng parts, but on the said service, meron warranty po na pinag-uusapan dyan. Kasi kayo po ang huling gumalaw dun sa e-bike na yun. Supposedly, dapat hindi nila tinanggap. Kasi once na tinanggap mo siya, nag-a-assume ka na ng responsibility Yes. dun sa services na in-offer mo sa kanya. Wala po kaming company or particularly ito pong product nila na registered kay DOE kasi po under sa EVIDA guidelines or Electric Vehicle Institute Development Act, yung law, basis ng DOE, dapat po kasi yung mga electric vehicle should be registered with the Department of Energy before they can be sold in the market. Based sa aming record, wala po kaming company na registered at the same time yung product na binibenta. Kasi what if may mangyari, ma'am, na kayo ang gumawa ng modification, tapos regarding doon sa biglang may nangyari doon sa tao, ano pong masasabi natin doon, ma'am? Kung sabihin natin, sumabog yung battery, may nangyari kay sir, nasaktan siya, sasabihin niyo ba, ay wala kami liability dyan, siya nagpagawa niyan? Sir, pag checking din naman po, since yun nga po, yung mga technician naman po natin is hindi naman po baguhan. So, yun nga po. Hindi baguhan, ma'am, but did they go under the training ng DOE? Kasi ang sa akin, ma'am, meron na kayong violation dito regarding sa hindi pa kayo accredited ng DOE, mismo sila nang banggit. Kailan po kayong una nagkaroon ng problema or kung may pinagawa ba kayo dun sa bike or something? Pag maandar siya biglang ihinto, nagbibip siya. Po sa kanya, bakit gano'n nagkakaproblema yung e-bike? Sabi ng mga technician, sir, bumili ka na lang ng lithium. Pili mo ba yung battery na binabanggit nila? Opo, in-order ko po sa Lazada. Ikinabit nila? Kinabit nila. Lithium, andun pa rin po yung battery sa pangalawang upuan sa driver's seat po. Ba't hindi nila pinalitan lahat? Kasi nung time po na yon, hindi ko na po siya ginagamit, pang backup na lang po eh. Ano Opo. yung sumunod na time na bumalik ka dun sa gumagawa? Sinabi ko nga po na inangal ko, yung charger nyo kasi pag titignan sa Google, pang lead acid sa gel type yung battery nyo, nakalagay na bawal gamitin yung charger na yun. I-insist po nila, pwede daw po yun. May kumausap ba na taga-office sa inyo? Opo. Anong sabi? Yun nga daw po, na human error daw po yun. Nag-overcharge daw po. Yes. Anong estimated mo na oras na usually charge yun? Parang 3 hours ko lang po siya sinarge. Okay. Tapos yun, nakita ko nung nangangamoy. Wala kayong pinirmahan na kahit anong waiver? Time po na pinapaayos ko, ayaw nila ayusin na, may pinapipirmahan po sila. Hindi ko pinirmahan. Andiyan po yung So okay, parang itong waiver and release of liability, yan ang binabanggit mong papel. Opo. Walang pirma mo yan. Wala. Tama ba? Wala po. Okay, bago ba gawin, brief ka muna, sir, yung inyong warranty, posibleng ma-void if magpagawa kayo ng ganitong klaseng modification. Sinabi lang po nila 3 months na lang daw po. 3 or 6 months. Meron ba kayong any information with this said respondent? Po, based po sa aming database dito sa Department of Energy, wala po kaming company or particularly ito pong product nila na registered kay DOE kasi po under sa EVIDA guidelines or Electric Vehicle Institute Development Act, yung law, basis ng DOE, dapat po kasi yung mga electric vehicle should be registered with the Department of Energy before they can be sold in the market. But Okay. well, under po sa guidelines namin, we can issue po the show cause letter para po mag-explain sila why no penalty should be afford to them. Kasi when they should not be penalized kasi po they're violating po the guidelines issued by the Department of Energy. Kung masasabi nyo dyan, sir, kasi nagkaroon ng problema, may mga kable daw na sunog, may battery daw na bloated, and then hindi daw lahat yan covered ng nagbebenta. Kung sila rin po sana nag-modify with the presence po ng buyer o owner ng sasakyan, dapat po guaranteed po yung kanilang ginawa ng modification. Ang technician po is yung nag-suggest sa kanya na magpalit siya ng battery. And that's a lie po, sir. Kasi po, nung pumunta po siya dito, he brought the battery. Ay, bumili po siya ng battery na hindi po same sa voltage nung battery ng e-bike namin, which is 72. 72 volt po yung pinili niya, which is a little bit higher. Then, bago niya po ipa-install, in-explain po sa kanya ni Nico, sa kanya ng mga technician po, na if ever, kasi kahit saan naman po, no, kapag magpapamodify ka ng motor, sasakyan, or what, kapag a little bit modification po na ganyan, talagang voided po ang warranty. Kasi babaguhin niya po yung nung
namin, yung e-bike po. In-explain po sa kanya ni Miss Rose regarding sa mga pros and cons kung gagawin po yun. Pero still, sabi naman po, ready po siya. Alam ni Mr. Jong, wash yung charger. Binigyan daw po siya ni Miss Rose ng defective charger. Tapos umabot pa po sa point na hinamon niya si Miss Rose ng sapakan sa labas. Suntukan daw po. Si Miss Rose is babae po. Hinaya niya po ng suntukan sa labas. Ang dami pong nakarinig, nakakita. Then tinatanggi niya, sabi niya po, joke time lang. Tanggit po ni Sir Jong na nag-charge po siya since madaling araw, like 2 a.m. ng madaling araw. Tapos nakatulugan daw po niya and so on. Tapos nagbe-base po siya ng accusation na sa amin, ginugoogle niya po. Tapos napatunayan po namin na yung charger is working and wala naman po naging problem. Naghanap po siya ulit ng ibabato sa amin. Tanong ko lang ma'am, ito bang binabanggit ninyong modification, was this done by your technicians, correct? Yes po. Bago gawin yung procedure po, ina-explain po sa kanya na, sir, ganito yan, ganun po. Ina-explain po sa kanya yan, very detailed. Itong modification, pumayag ang inyong lugar na para gawin yan. Actually, hindi po pumayag. Binigyan po namin siya ng the problem was verbal warning. Telling him na, sir, ganito po yan. Nasa warranty card po natin yan, naka-written po. Kapag once na bloated yung battery or may nangyari po sa about modification na gusto nyo, voided po yung warranty natin. Pumayag po siya, no problem daw kasi lang naman daw po yan. Hindi naman daw po makalo ng problem. Sir, totoo ba? Yung sinasabi nila na they did explain to you regarding dun sa pag-bloat, wala silang binanggit dun sa battery? Wala po. So walang ni isa na binanggit sa battery? Wala po. Walang Mababoid lang binanggit daw na po. possible Mababoid lang daw risks po. or anything? Mababoid lang daw po. Ito ang nagbigay ng specifications para doon sa battery na bibilhin mo. Kaya din po, yung mga technician sabi, Pupuan dapat process dito regarding sa mga ganitong klaseng usapan. Sana sa side din po ng itong binilihan, nagayin din po na din sana yung buyer na huwag po na gagawin natin to pero ito yung konting question na mangyayari. Then it should be clarified on both ends kung ano ang limitations ng dapat nilang gawin. Are your technicians also trained ng under DOE? Accredited ba ng under DOE yung kanilang pinag-aralan? Naman po yung head tech namin tsaka yung ibang technician po namin is matatagal ng technician talaga. Yes, Mga technician technician in what, ma'am? Kasi hindi naman simpleng motor-motor, kotse lang naman yan eh. E-bike technician po. Like, tenured na sila for 10 years. Talagang, marami na pong nagawang e-bike. Ito lang po yung nagkaroon ng problem na ganyan po. Since nga po kasi, nakapitan niya ng hindi same voltage kesa dun sa pinakabit niya. Yeah, ang sa akin, ma'am, kung sakaling ganun man, sa tagal-tagal ng panahon na, may kinabit kayo dito kay sir, bakit yung po tinanggap ang kanyang pinagpapakabit? In-explain na po talaga namin sa kanya, kaso napakakulit po niya. Mga technician naman po natin is hindi naman po baguhan. So, yun nga po. Hindi baguhan, ma'am, but did they go under the training ng DOE? Kasi ang sa akin, ma'am, meron na kayong violation dito regarding sa hindi pa kayo accredited ng DOE, mismo sila nang banggit. So kasi ma'am, yes, we could focus on the issue regarding the said modifications, pero kung titignan natin kung anong mga problema, kung may mga sinunod bang standard, iko-question ko yung standard ninyo. Kasi kung ako, for example, ako yung kasa, tapos sa tingin ko, it would be bad for that person kahit mapilit siya. Bahala kung mapilit siya, hindi ko gagawin yan kasi ako yung maiipit dyan eh. Hindi ba kasi Naintindihan niyo, ma'am, kasi kung babalikan natin credentials ng inyong kumpanya, credentials ng inyong mga technicians, do you think na magiging sapat yon para sagutin ang itong mga problema ng inyong nagawa dito sa modification? Sir, may possible sanctions ba kung sakaling sabihin na natin na hindi sila sumunod dun sa usapan regarding dun sa pag-comply, dun sa mga requirements? Meron sir, may penalties po sa guidelines ng DOE. I think for selling unrecognized vehicles, that I think 500,000 to 1 million. And then for failing to register the vehicle, first offense is around 200 to 500,000, and second offense is 500,000 to 1 million. Okay. Whether or not makulit yung client or whatsoever, the fact na pumapayag din sila na hayaan na gawin man yon kahit hindi pasok sa standard, I don't know what standard ang sinusunod nila, baka bila mamaya, sir, nagdadrive lang sa lansangan, may sumabog pang e-bike dahil dun sa ginagawang modifications. And then the company will say, ay wala kaming dyan, si customer may gusto niyan eh. Pwede ba yun, sir?
Tama po yan, sir. Kasi po ito nga iniiwasan natin. Kaya nga po nag-i-issue ng guidelines si DOE to make sure na we comply with the standards. Kasi po, example nga po, sinasabi nyo, what if nasunog o sumabog? Babalikan po ang gobyerno ano ginagawa. Number 2, at delikado po ito we want to protect the public. Kasi po, ang laki pong impact sa programa kung sakaling ganyan na isang one single incident na nasunog, ang impact po niyan sa programa kung electric vehicle industry program po ang apektuhan niya. So ko lang din pag-usapan itong issue ni Sir kasi yes, he knows the said modification. Yes, alam niya yung risk. And yes, there are things that were discussed to him. Pero yung kine-question ko din, Sir, is dahil ba doon wala nang completely responsibility or obligation itong company kapag once ginawa nila? Kasi at the end of the day, tinanggap pa rin nila yung said job na yun at ginawa nila. So, does that completely parang tinatanggal na yung kanilang responsibilidad at obligasyon dun sa nangyaring pagpapagawa? Yun po kasing issue na pinag-uusapan natin dito, sir, is based po sa initial assessment ko, pumapasok po siya dun sa Chapter 3, Article 66 to 73 ng Consumer Act of the Philippines. Yun po yung Consumer Product and Service Warranties. So, dalawa po yun pong produkto na warranty para po dun sa battery na pinag-uusapan po natin. Yeah. And second, yun pong service na ginawa po nila, yung pong service ng pag-upgrade doon po sa battery po na sinasabi po ng ating consumer. So, una po, yung unang proseso ni DTI is yung mediation proceedings. Okay. And second, yung adjudication proceedings. Sa amin po kasi, before na i-elevate sa adjudication, yung adjudication equivalent po yun sa court process. Mm-hmm. Yung mediation, dyan po yung alternative dispute resolution na ginagawa ng court. So, sa mediation proceedings, we normally suggest na mag-undergo muna dito kasi basically, ang objective po dito, hindi pag-usapan yung batas, but somehow, magkaroon sila ng amicable settlement. Ano pong masasabi natin, sir? Ano ba dapat yung proseso bago ituro or sabihin itong mismong client ang nagkaroon ng misuse kaya umabot sa ganun? And ano ba dapat, sir, na ginagawa dyan? Talaga bang wala na at all covered? Ano bang nakikita natin dyan? Ano ba yung naging basis nila? Bakit nila nasabi na merong human error or overcharging? Kasi kung wala po silang mapakita, then in that case, pagdating sa adjudication, ayoko naman po i-prempt, most probably, baka po maging disadvantageous sa kanila po yun or maging favorable kay complainant yung magiging decision ng ating adjudication officer. May binabanggit kasi kanina na ay hindi kasi makulit yung client Makulit kasi pabalik-balik siya sa amin kung ano-ano gusto ito yung paggawa. Ngayon, sir, ginawa nila kahit man sinasabi nila na parang they discourage it. Actually, I would agree on your opinion, sir, yung sa sinabi nyo kanina na supposedly dapat hindi nila tinanggap. Kasi once na tinanggap mo siya, nag-a-assume ka na ng responsibility dun sa services na in-offer mo sa kanya. Kasi, siyempre, alangan namang gagawa ka na wala ka namang assurance na maayos yung trabaho mo. Siyempre, dapat may assurance ka na maayos yung trabaho mo. Kung ayaw magpa-response, dapat hindi mo tinanggap. Kasi kung alanganin ka, so by the mere fact na tinanggap mo siya, yung trabaho na ganito, ang assumption ng consumer, being as a consumer, ayos yung trabaho mo. Kasi tama. ID, ganito na lang, no? I think you have some things to fix yung inyong sistema kung saan kailangan yung ayusin. So you have to comply with the said regulations ng ating DOE and also as well, mag-usap kayo dun sa DTI para maimbestigahan din at makuha din ng fully ang inyong panig regarding dun sa mga nangyari. Na kapag once na tinanggap nyo ang trabaho, meron kayong responsibilidad. Kahit man sabihin nyo regarding dun sa warranty ng parts, but on the said service, meron warranty po na pinag-uusapan dyan. Kasi kayo po ang huling gumalaw dun sa e-bike na yun. Dagdag information at knowledge sa inyo na hindi nyo nauulitin sa iba, nasunod ba yung sistema? Kasi may binabanggit nga na service warranty. Kapag ginawa nila, dapat may warranty yan kung nagkaroon ng problema. Yun lang, sir, ang i-focus mo. Ha?